Yung worst experience ko today sa pagmamaniho. Hi, good afternoon. So today is May 2, 2026. So third and last day ng aking behind the wheel driving lesson. Supposedly last March 21, pero na-reschedule ko siya ng May 2, 2026. Kasi nagpa-practice ako nung mag-drive kasama ng aking husband. Since andito yung mom-in-law ko, so may time ako mag-practice. So for the meantime, merong magbabantay kay Zimri while yung husband ko, tinuruan niya akong mag-drive. So ito yung last day ng aking behind the wheel driving lesson. So per day, 2 hours lang po siya, a total of 6 hours. And yung naging experience ko today is medyo kinabahan ako konti. Meron naman siyang improvement, but then minsan maging okay yung pagliko ko sa right or sa left. Minsan naman nagkulang yung sa liko ko. So andyan naman yung instructor ko, tumulong naman siya sa akin. But then hindi ko talaga siya ma-perfect yung pagliko. Minsan nasobrahan ng liko yung manibela, so kailangan ko namang ibalik sa tamang posisyon. Kasi kapag sobra naman yung pagliko ko, lalagpas na ako sa kabilang lane. So yun yung problema ko. Nag-struggle pa rin ako sa pagliko sa right and then sa left. Minsan okay, minsan naman nagkakamali ako na sobrahan or nagkulang sa pagliko either sa left or sa right. So minsan napapaisip ako kung itutuloy ko ba tong mag-drive, kung kaya ko ba. Nasabi ko na rin to sa first and second day, but then iniisip ko talaga na kailangan kong matutong mag-drive kasi in the future, lalo na kapag pupunta yung asawa ko sa ibang states, and then kami ni Zimri ang matira dito kapag may work visit yung asawa ko. So kailangan ko matutong mag-drive, lalo na kapag nag-aaral na si Zimri, ako yung maghatid sundo sa kanya. And ang pinaka-worst na naging experience ko today while nag-practice ako paano mag-drive, instead na yung brake dapat, pero yung nahit ko yung pedal ng gasoline. So sumobra yung takbo ng car, medyo mabilis, na supposedly dapat mag-brake ako kasi malapit na ako sa stoplight kasi naka-stop na siya yung traffic light. So kailangan ko talagang mag-minor, mag-brake para makaabot ako dun sa stoplight na sakto lang. Pero nagkakamali ako, instead na yung brake, hinihit ko yung gas pedal. So buti na lang, alerto naman yung instructor ko, meron siyang sariling brake. So yun yung naging experience ko sa first and second behind the wheel driving lesson. Okay naman, never kong na-experience yun na yung gas pedal instead of brake. So ngayon lang minsan, siguro sa kaba, and then yung sa posisyon ng car, hindi ko pa rin siya ma-perfect. Minsan nasobrahan kong super close na sa left, minsan naman super close sa right. So hindi ko talaga siya matansya kung tama na ba itong posisyon ng car, na hindi ba ako sumobra sa kabila, sa left side or sa right side. For me, no, i-rate ko yung sarili ko based sa pag-practice ko sa pag-drive. Out of 5, nasa 3 pa lang ako. So hindi pa talaga ako kabisado or sanay na mag-drive. Anyway, 3 araw lang naman yung pagpa-practice ko ng drive, and then nag-start ako last March 14 and 15, and then supposedly March 21 ang third day, but na-reschedule ko siya ng May 2 dahil nagbakasyon din kami sa Pinas noong April. So putol-putol yung pag-practice kong mag-drive. Kailangan pa talaga more practice. Minsan nag-alinlangan akong ipagpatuloy ba to yung nasimulan ko. Pero kailangan talagang matutunan to kung paano mag-drive. Kasi kailangan ko talaga someday. Kasi gusto ko talagang hindi ako nakadepende sa asawa ko kapag may gusto akong pupuntahan. Marunong ako mag-drive. So anytime, pwede akong pumunta sa kung saang lugar ako gustong pumunta. So hindi na ako nakadepende sa Uber o di kaya bus and sa asawa ko. Kaya mas maganda talaga na marunong mag-drive. Kasi kung ano yung magkakaroon
ng emergency, so at least alam mo kung paano mag-drive. Siguro sa simula, andyan yung kaba. Minsan mawala yung kaba ko, minsan nandiyan, so hindi ko makontrol. And then, laging sinasabi ng aking instructor na focus, and then dapat alerto, and at the same time, dapat confident kang mag-drive. Hindi yung kabahan kasi ikaw yung nagmamaniho, ikaw yung control sa car, lalo na kapag tapos na yung behind the wheel driving lesson and wala ka ng instructor. So ikaw na lang at yung husband mo or yung friend mo, kung sino man yung mag-practice sa yung mag-drive. So mas doble ingat kasi kapag nasa driving school, maganda kasi may sarili din silang brake yung instructor. So kapag ka nagkakamali ka, so meron silang access, meron silang sariling brake sa front seat kung saan pwede silang mag-brake. Anytime pwede silang mag-brake kapag ka nagkamali ka, especially kanina nagkamali ako, instead sa brake, inaapakan ko yung gas pedal. So buti na lang pag sa driving school, yung instructor merong sariling brake na anytime pwede nilang gamitin kapag ka nagkakamali yung estudyante nila. Meron silang sariling brake doon sa sasakyan na ginagamit namin sa driving school. Sa kagaya kong third day pa lang sa behind the wheel driving lesson, since naumpisahan na natin to, so wag na tayong sumuko. Believe in yourself. Someday, matutunan din natin kung paano mag-drive. Sa ngayon, nasa stage pa tayo ng more practice para at least kahit papano, kapag lagi kang nagpa-practice, matutunan mo rin and ma-familiarize mo na rin kung paano mag-drive sa positioning ng car, sa tamang position ng car, and then sa pag-change lane, sa pagliko ng left and right, and of course, yung sa pag-park ng sasakyan. So for now, yun yung naging experience ko. Minsan na-disappoint ako sa sarili ko na bakit parang yung learnings ko doon nag-improve pero parang on and off. Yung minsan nag-okay yung pagliko ko and sa right and left, and minsan naman kulang or nasubrahan. So more practice pa talaga. So hindi mo na ako kukuha ng road test kasi hindi pa talaga ako ready. Kailangan ko pa talagang mag-practice since tapos na yung behind the wheel driving lesson ko na may instructor sa driving school. So ngayon, kailangan ko na talagang mag-practice kasama yung husband ko na siya yung magtuturo na sa akin, hindi na yung instructor. I am hoping someday matuto na rin ako mag-drive at sana hindi na ako kabahan kasi nandyan pa rin yung medyo kaba kapag ka nagda-drive ako. Sana confident akong mag-drive. Sana matutunan ko, matansya ko yung pagmamaniho, yung steering wheel, position ng car na tama, and sa pagliko, left and right, and change lane, and of course, sa pag-park ng car. So, siguro yun lang for now, and thank you so much for watching our YouTube channel, Team Anay. Thank you. God bless everyone. Bye!